Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong wish list na binigay ang Iran kay Donald Trump at ito daw ang susundin ng Amerika at ayaw nilang sumunod sa mga kondisyon ng Amerika. Meron lang 5 points na hiningi si Trump eh. Pinakauna doon ay buksan ng Hormuz at ang iba doon ay lahat ay para sa kapakanan ng Iran, hindi lang para sa Amerika. Ngunit itong wish list na 10 ng Iran, lahat ay napakapabor. Nakakatawa. Pabor lahat sa Iran eh. Mantakin nyo, lahat ng sanksyon ay tanggalin. Yun ang kanilang unang wish list. And then, pangalawang wish list nila ay itong i-repair lahat ang nasira. Ibig sabihin, yung mga tulay ay itayo ng Amerika, gagastos ang Amerika. Walang hiya. Paano mangyari? Gira yan eh. Kapag gira, ay hindi obligado ang isa na gagawa sa nawasak. Ganun talaga yon. Katulad ng ginawa ni Putin sa Ukraine, wasak na wasak ang Ukraine. Nirepair ba ni Putin? Hindi. Talagang walang mga utak itong IRGC. Hihingi ka ba ng ganung wish list mo na i-repair mo ang buong Iran? Eh, sila yung matigas ang ulo kaya binumbay. Kaya ito, pakinggan natin kung anong mga wish list ito. Know where this is going to end up, but would that be something we would ever agree to? Hey, Laura, I have a hard time believing that Donald Trump would go soft on Iranian sanctions or any of the other demands that Iran has put forward in the past. Their wish list was exactly that, a fantasy wish list. They wanted us to withdraw all of our forces from the region. Fantasy wish list talaga yan. Imagine, i-withdraw mo lahat ng forces sa region. Gumastos ka na para mag-mobilize. Ilang milyong litro ang ginastos ng Amerika para makarating ang mga carrier sa Iran, di ba? Mga helicopters, mga jet fighters, mga sundalo, tapos papauwiin lang ng Iran si Donald Trump sa Amerika at kanyang trupa. Napakawalang utak naman. Hindi yan susundin ni Trump. Sino sila na magdikta kay Trump? Amerika ang the greatest country of all at dominante, at siya ngayon ang talagang nagkontrol ang totoong nagkontrol sa kung ano man ang mangyayari sa mundo. Siya yung nagpupulis, nagbabantay. Kung merong baliw na aso, siya yung humuhuli ng baliw na aso na yun. At ang baliw na aso na yan, yan yung Iran. Yan yung Iran, mga kababayan. Balik tayo dito. Fantasy wish list pala to eh. Not going to happen. They wanted us to pay reparations for war damage. Not going to happen. They wanted us to affirm that they had control legally over the Strait of Hormuz. Again, dead on arrival. So, isa sa mga wish list ay sila yung mag-control sa Strait of Hormuz. Paano naman yung Oman? Isa rin yun sa may-ari ng Strait of Hormuz eh. Kung tingnan natin, kasi Oman yan, sa kabila ay Iran. At i-repair, di ba? I-repair daw ang buong nasira at atras ang buong hukbo ng Amerika, pauwiin daw ng Iran. Anong klaseng wish list yan? Tarantado talaga. Walang mga utak. big picture here, we need to watch and see how Iran responds now. This is a great development, potentially, but the key word in the president's post was subject. This is all subject to the Iranian regime agreeing to open the Strait of Hormuz now. And then we can have negotiations about the finer points later on. Let's watch and see what Tehran does. Have they blinked, or are they going to try and weasel their way out of a commitment to open the strait? Sa ano ni Trump dito eh. Siguro ngayon nagkakapi si Trump ngayon, mainit ang ulo. Mainit nga ang ulo ko eh. Kahit wala akong kaano-ano diyan, di ba? Wala naman akong connection diyan kay Trump o sa ano man ng mga ano diyan. Pero kapag marinig mo ang ganitong balita, instead na huhupa na, di ba? Bumaba na nga ang gasolina sa pandaigdigang merkado, bumaba ng $10 per barrel. Kasi $100 per barrel eh, nagiging 90 na lang dollars. Kaya mura na sana, di ba? Patuloy na sana 'yon sa pagbaba. Ngayon, sinara na naman itong mga kumag, ugag, ob-ob. Hay nako, Ginoo, Diyos ko. Sinara na naman, kaya sino bang hindi magalit dito? Kaya kayo, hoy NATO, tingnan nyo kung may bayag pa kayo, baka wala na kayong bayag eh.
Baka lumiit na yung bayag nyo eh. Baka balat na lang ng bayag yung natira nyo. Kumilos na kayo kasi hindi na to para kay Trump na laban. Ito ay laban na ng ekonomiya ng buong bansa. Hindi naman langis ng Iran yan yung... Hindi lahat langis ng Iran ang nariyan sa Middle East. Saudi Arabia ang hari ng langis sa Middle East. Saudi Arabia ang pinakahari diyan. Pero hindi naghari-harian ng Saudi kahit pinakamayaman na bansa yan diyan. Hindi siya naghari-harian. Itong naghari-harian itong ay naku Ginoo. Iran. Tama nga yung sabi ni Trump, ibalik ko kayo sa Stone Age. Kaya dapat gawin ni Trump yun na sample. Ibalik niya sa Stone Age yan. Yang lugar na yan. Maliban doon sa mga mababait. Okay, so yung hindi mga ayatullah, okay, sabihin ni Trump, mag-broadcast siya, na yung hindi mga ayatullah, ay dito kayo sa kanan. Okay, yung mga supporters ng ayatullah, doon kayo sa kaliwa, kay ayatullah, doon sa bakla. O, di ba? O kapag na-segregate na yan, left and right, hindi bumbahin yung left na naroon lahat ang mga ayatullah na makikitid ang pag-iisip. Iniisip nila na sila lang yung maghahari, sila lang yung gagamit ng langis. Tapos pahirapan nila ang buong mundo. Hindi nila pa dadaanin sa Strait of Hormuz. Anong nila power para i-hold or i-hijack ang Strait of Hormuz? Na ang Strait of Hormuz ay isang international free passage para sa mga barko, para makabili sa Saudi, doon sa Qatar, sa Iraq at sa Bahrain, Kuwait, makabili. Hindi naman ang Iran, 10% lang ng oil of the Middle East ang produce ng Iran. 90% doon ay sa Arab countries. Kaya hindi dapat pigilan ng Iran ang Strait of Hormuz. Hindi niya dapat isara, hindi niya lagyan ng checkpoint, hindi niya hijackin. Terorista eh. Kaya tama lang talaga yung sinabi ni Trump na ibalik ko kayo sa Stone Age. So ito, merong traffic dito. Daming, itong mga pula, mga barko to na nakapasok na doon sa loob ng Hormuz. At meron pang sa labas, itong mga pula, ito yung mga giant tanker. Bawat tanker ay may laman daw yan na 1 million to 3 million bariles ang kayang ikarga ng isang international tanker. Malalaki yan. Ayan, marami dito, mga nasa 8 ang nasa loob. Ang sa labas na nagintay, 7. Grabe. Okay, balik tayo. Fox News Channel. Admiral, of course the Iranian state TV is flashing comments like Trump's humiliating retreat from anti-Iran rhetoric is just ridiculous. Trump accepts a... ng angkor, this is ridiculous. Ay nako Ginoo, Diyos ko. Kaya nga si Trump napamura talaga eh. Sino bang hindi mapamura diyan? Pina-stress na si Trump diyan eh. Ikaw ba? Kayo ba mga kababayan na ganyan na kausapin mo, tapos makipag-usap daw, tapos iba na naman yung ipapadala na kausap, tapos iba na naman yung usapan, nag-agree na, okay na, pag kinabukasan ayaw na naman, di ba? Anong klaseng katransaksyon yan? Tao pa ba yan? Ron's terms, of course they're going to do that. What else are they going to say? But Admiral, given what you know now, and given what I think you got from my comments about President Trump's mood tonight, what are your takeaways? Well, I agree with the ambassador. The number one, open up the straits. If that's accomplished and stuff starts flowing tomorrow, then it's a huge victory for the president. And I would tell you one other thing that I think is very important, people overlook. I've lived in the region for the last 12 years through 4 different administrations. And what I was hearing previous to this event, they did not trust the United States anymore. They did not respect the United States. But more importantly than anything else, they did not fear the United States. So we had lost all deterrence. The president and this administration have corrected that and changed the paradigm
Hindi pala diametrically natakot different. ang Iran talaga dahil sa malumanay lang yung mga presidente na sina Obama at Biden. Mantagin nyo si Obama pala ay nagbigay ng $1 billion sa Iran para itulong sa kanilang nuclear project or nuclear program. Kaya galit na galit si Trump Hindi natin naintindihan bakit tinira ni Trump si Obama. Yun pala nagbigay ng pera na $1 billion para itulong sa nuclear. Anong klaseng presidente yun? Pagdating naman kay Biden, all-American, Amerikano nga si Biden. Si Barack kasi iba ang nakita nyo sa Barack, itim, kulot ang buhok. Middle Eastern yun taga Middle East ang descent noon, ang kanyang mga ninuno. Kaya baka itong si Barack Obama ay kalahi ito ng mga Iranian. Tumulong binigay yung pera para sa nuclear. Kaya ito yung nangyari ngayon sa Iran. Ang laki-laki ng kanilang nuclear facilities. Grabe. Pagdating naman kay Biden, napakalambot. Sabi nga ni Trump, bakla. Bading si Biden. Pagdating sa Ukraine, $300 billion binigay ni Biden na pera sa Ukraine para magipaglaban sa Russia. Nandiyan naman ang NATO na susuporta sa Ukraine, di ba? Kaya sabi ni Trump, kapag ako'y kakalas sa NATO, mayaman ang Amerika dahil masave niya yung pera. Di ba? Yun dapat gawin ni Trump. Hindi umaksyon ng NATO ngayon, dapat kumalas na siya Para yung kanyang pera na nakadeposito para sa NATO ay ma-withdraw niya at mailagay sa Amerika. America will be greater than ever. Again, mga kababayan. Okay, tapusin natin tong isang dating dating ambasador ba to o dating military officer ng Amerika na nagpahayag sa kanyang saloobin tungkol dito sa nangyari ngayon. They went into Venezuela, and this president, unlike any president, is the most open, transparent. They went into Venezuela, and this president, unlike any president, is the most open, transparent, and vocal we've seen. He tells you what he's thinking, and then he does it. So he said we're going into Venezuela. He said we're going to strike Iran. He said he's going to recover our pilot. He did all those things. So that's what made this possible. The Iranians know he was going to take them to the Stone Ages. So deterrence is back on the table. And then finally, I would add, I think most importantly, based on the recovery of the pilot and what our so we can military do has done, we can do inside anything Iran and or in everything in Iran we that want we to are do. going to do. Lahat magagawa ng Amerika kung anong gusto niyang gawin. Imagine yung pilot ng F-15 Fighting Eagle ng Amerika na bumagsak noong nakaraang linggo ay nasa loob yun ng Ispahan sa bundok ng Ispahan. Napalibutan na pala yun ng mga ng army ng IRGC. Pero dumating yung napagagaling na team ng Amerika at nalito ang IRGC. Nandyan pa yung 18 Warthog na talagang minamasingan yung mga Kaya daming namatay sa IRGC noon. Sa Amerikano, wala. Sa Amerika, wala. Sa SEAL team, Delta team na naroon, wala. Meron pang mga CIA na naroon, wala. Walang naisamang namatay. At matagumpay na nakuha yung piloto. Ibig sabihin, ang layo-layo talaga nila sa strategy ng Amerika. Kaya pagdating sa totoong bakbakan, ay wala talaga. Wala talaga. Walang kaano-ano Kung sa basketball pa nga, ang Amerika ay NBA, ang Iran ay isang liga sa barangay basketball team. Yan ang katotohanan yan. Mga kababayan, kaya tama itong sinabi narito. Anong masasabi niyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy, dito sa pagsara muli ng Hormuz dahil sa makitid na pag-uutak o makitid na pag-iisip nitong mga IRGC? At ano ba itong wishlist? Nakakatawa na wishlist yan. Kahit tayo na hindi tayo si Trump, ayaw natin ng ganyan. Lalo na si Trump. Iniisip ni Trump kapakanan ng Amerika hindi kapakanan ng Iran.
Napaka-tarantado naman yan na mga wishlist. Mantagin nyo, paatrasin daw ni Trump ang buong hukbo. Yang lagi ng gastos ng pagdala niyan eh. Tapos paatrasin mo lang. Anong mangyari pag aatras ang hukbo ni Trump? Ay matatakot na naman yung Gulf State, manginginig sa takot yung mga ano diyan, mga hari, prinsipe. Andin maghahari na naman muli ang Iran. 'Di ba? Walang makakapigil. Kaya hindi gagawin ni Trump yung iatras ang hukbo niya. Ready na yan eh. Ready to attack na yan. At sigurado pag aatake yan, siya ano ay wala. Talagang ubos ang lahi ng mga ano na yan, ulupong na walang iniisip kundi gira. Okay, so pag-comment na lang sa ating comment section mga kababayan. Sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa aking avid followers. Maraming salamat. Love and peace, not war.